Harapin. Okay, go. Ang tulad ko. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 11 to Ano 12. ba? Ephesians 6 chapter 11 to 12. Chapter 11? Ephesians 6, 11 po. 11 to 12. chapter 11. Chapter 6 po. Chapter 6. Chapter... Gawin ninyo iyan. May nakakakita man o wala. Ano po? Ephesians chapter 6 verse 11 to 12. Yun o, sabi ni Kuya. Ephesians 6:11. Isuot ninyo ang buong kasuotang kandiman na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakunan ng Diyos. 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kanilimong umiiral sa sanlibutan, sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa ipapamili. Yun nga po. May tanong po. Minsan po ba napapansin natin na kapag seryoso tayo sa faith natin or mas consistent tayo mag-pray, parang sunod-sunod yung struggles na dumadating sa atin. Yung parang yung mag-decision tayo na mag-commit na tayo, mag-forgive tayo, mas parang nagiging mahirap para sa atin pag full na yung nararamdaman natin. Bigla na lang ang daming distractions na papasok, temptations and negative thoughts po. Pero po, hindi po siya bad luck kasi wala namang pang ganun. Ano po yun? Ang tawag ko din is spiritual attack. And dito po sa verse na to, sa Ephesians po, Apostle Paul remind us po na our battle is not against flesh. It's about blood. Flesh and blood. Ibig sabihin, hindi po talaga ang kalaban natin is tao. Hindi yung kalaban natin is yung sinasabi ni KJ na kinapupukatan tayo. Yung, ano po, hindi pa din kalaban yung classmate natin and yung sarili natin. Ito yung kalaban natin. Yung kalaban po natin is yung the enemy po, yung evil spirit po sa gusto po tayong the evil spirit po na gusto po tayong stop sa pag-grow deeper in God po. Sabi po doon, and yung enemy tactics po nila is parang sasabihin, hindi mo sabihin, parang ma-realize natin ang sabihin. Hindi ka worthy, wala namang nangyayari sa prayers mo, kaya tumigil ka na, bumalik ka na sa dati mong ginagawa kasi hindi naman effective yung ginagawa mo. Pero, no way, kasi kung nararanasan natin yun, ibig sabihin, we are a threat and enemies. Ibig sabihin, matatakot yung kalaban sa atin kasi if yung purpose po natin is di po natin nakikita nga, ibig sabihin sa kalaban nakikita na mas malaki yung purpose natin sa Panginoon, kaya pinitigil niya tayo. Kaya ngayon pala is ginagamit na yung mga taong mga hindi nakakilala para pigilan tayo sa pagpupuli sa Panginoon. Ito po yung may ways po dito, how to fight back po. Paano po labanan yung spiritual attack na gawa ng tao. Number 1 po is recognize na attack yan po. Huwag agad maniwala po sa mga lies. Kapag may mga thoughts po tayo na, kapag may thoughts po na sinasabi sa atin na hindi po align sa Word of God, ibig sabihin po, hindi po para sa Ano po ulit? thoughts po. Ano ulit yung first? Ano po, recognize na attack po yan. Pero yung huwag agad maniwala sa lies. Kapag may thoughts po tayo na hindi po align sa Word of God, ibig sabihin po, hindi po yun para sa Panginoon. Kapag sinabing hopeless po tayo, remember God says we are chosen, loved, and victorious. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9 po. Peter, chapter 2, Verse 9. Ngunit kayo ang isang laking mga mahalagang pari, o isang bansang hinihira, ang bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpakayag ng mga kamarang ginawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kakarang kaliwanagan. Yes po, nga po, sinabi po na tayo pinili ang Panginoon. And sa love naman po is sa Romans chapter 8 verse 37 po. Romans chapter Verse 37. 8, verse 37. Romans 8, verse 37. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya ng nagmamalasakit. Yan po. Ayun nga Sa po. atin. Yun lang po, yung pagmamahal ko ng Panginoon pag sasabihan ko na yun, ibig sabihin ko, yung sa ano pa lang po
sa pagbibigay niya pa lang po sa atin ng kanyang bugtong na anak po, yun po pinakita na mahal po tayo ng Panginoon. Number two po, stand on God's Word. The Bible is not just pagbasa po. It's about it's about our weapon. Kaya po, tinatawag po itong the Sword of Spirit po. Sword of Spirit po. Kaya we should, kaya ugaliin po natin magbasa ng Bible kasi kunyari anxious. Kunyari po, we feel anxious po. We have Philippians chapter 6 verse Philippians chapter 4 verse 6 po. Kaya sabi doon po na Philippians 4. Huwag kayong mag-alala sa ipag-pray nyo na ang lahat ng kailangan niya. Kailangan nyo at magpasalamat kayo every time na humingi kayo sa Diyos. Kakain nyo na naman sa yun nga po. Sabi ng chapter at saka verse siya nagbaso. Huwag kayong mag-alala. Chapter 4 verse 6. Huwag kayong mag-alala. Yun po, sinabi po din na huwag natin isipin yung we should just about everything po. We should po pray about everything po na huwag natin mag-overthink sa mga bagay kasi po, alam po ng Panginoon na kaya niyo pong gawin yan para sa atin. Kung nangihina naman po tayo, meron naman po tayong verse sa Isaiah chapter 40 verse 31 po. Actually po, verse 30 to 31 po pala. Isaiah chapter 40 verse 30 to 31. 40 to 30 what? 40, chapter 40, Chapter 40 verse verse 30 to 31. 30. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at niluluksbay-bay. 31. Muling-muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipat sila tulad ng mga anila. Sila'y tatakbo mo, hindi mapagod. Sila'y lalakad mo, hindi manghihina. Ano po yun? 30. Isaiah verse 40. 40. Isaiah 40 verse 30. Mali pala. Papak na. Ayan po. And kung feeling unworthy naman po tayo, marami po tayong Bible verse na sinasabi ng Panginoon na salita po niya na ako sa atin. Ang kailangan lang po natin is magbasa po tayo. Say the word of God para meron po tayong pag-base if ever po na yung kaaway po isa po. Number 3 naman po is pray kahit mahirap. Ano po ngayon? Number 3, pray kahit mahirap. Pray. Sabi sa atin, we should pray po kahit mahirap sitwasyon kasi po alam ng kaaway po natin na powerful ang prayer kaya po pinipigilan niya po gawin ito. Pinipigilan niya po gawin ito kaya po parang kung even yung kaaway po is alam na po na yung prayer po is magiging threat po sa kanila kaya binibigyan niya po tayo ng maraming temptations po na sige mag-iisip ka sa lahat ng bagay ganyan para makalimutan natin magdasal parang isipin natin na dahil pinapagawa ng teachers ko kailangan ko na lang siguro to parang ibig po na parang focusan kita lalo makakalimutan pa rin mag-pray na ay, yung prayer pala nakalimutan ko parang gano'n po sobrang focus po tayo na ginahin po ng kaaway kasi parang pero pag nag-pray po tayo parang pag sinabi po natin Lord help me po sa gagawin ko parang doon pa lang po panalo na po tayo nakalaban na po natalo na po natin yung kalaban po and number 4 po is wear God's armor daily sa Ephesians 6 po Ephesians 6. it's about po po 6:1. armor of God of truth po righteousness, faith, salvation, words. 6:11. Ayan o, sa ito. Ephesians 6 po, yung doon siya. 6:1 po. Mga anak, ay ninyo. Hindi po. Hindi yan, ito.
Apo, pero, Verse 10. apo, parang yung ano po, yung, Armor of God. Ayan ang verse 10. Finally, magpalakas kayo sa sa dulo ng pinakapangyarihan niya. Tatry mo tatay niya ha. yun po. Yun nga po, yung Ephesians 6 po is about po na existed po na parang armor of God truth po, righteousness, faith, salvation, and work po. Parang imagine po natin na parang tayo pong soldier na lumalaban po every morning. Parang every morning po ready po tayo for battle po. Number 5 naman po is stay connected sa community. Ano topic siya? Ano verse? Wala po. Ano po, sinasabi po dito na parang pumalaban, stay connected sa community po na ano po, wag po tayo mag-solo flight po na kapag may pinagdadaanan po tayo, kapag na-isolate po tayo ng kalaban, ano po, maghanap po tayo ng mga kapitan, kaya nga po may church po and we should, ano po, yung cell group po and Christian friends po natin na nakakapag-remind po sa atin kung kano po yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. And ano po, last po na kapag may spiritual attack po tayo, huwag po tayo ma-discourage. Parang ano po, huwag po tayo panghinaan ng loob. Kumbaga po, mas maging malakas po tayo kasi ibig sabihin po nun is we are growing deeper sa Panginoon kasi yung kalaban na atake po tayo. Mas matakot, mas ano po tayo, mas discourage po tayo kapag hindi po tayo nakaka-face ng mga pagsubok. Ibig sabihin po, parang na ano na po tayo ng kalaban. Except parang hindi niya po inisip na threat po tayo sa and ano po, yes po na enemy attacks po na kasi parang every minute po natin, parang paglabas po natin, pwede po tayo agad natakihin ng kalaban. Pero remember, Ng oso. pero remember po that Jesus already won po, na namatay na po. Tumatay na Ano po, na binigay niya po yung buhay niya sa atin para iligtas po tayo sa kasalanan po. Yun po. Parang siya. Ilang thoughts yan? lupa ka ay Magtanong mo daw. Huwag kayong mag-alala. Finally. No way. Pagtulog po ba, inaatake pa rin po ba tayo ng Opo. bad? Alam ko. Maganda mo? Alam mo. Hindi po, pag kunyari po, natutulog. Paano po? Year po talaga po sa mga paligid. Hindi, I mean, tulog ka talaga, tapos parang, Nightmare. halimbawa po, kunyari po, binangungo. Inaatake po ba yun? Ng bads? Actually po parang ano, pag parang pag binungot sa police, parang hindi po siya kakulangan sa ano, kundi po yung sa prayer po, parang nakalimutan na po natin mag-pray, kaya po tayo napasok po ng awal. Kasi po kung tayo po sa sarili natin is, alam natin na meron po tayong prayer sa buhay natin. Parang yung mga kaaway po, parang nanghihirapan po sila pa sa sarili.